Eh, video Video. Okay, gets na ang daming kaakihan na ginagawa. Pero bakit sobrang mahal? Zia, kung yan ay? Mataas kasi yung effort. Secret! Chocolate! Santa Nove. Si Santa Nove. Uy! Perché c'è il torta in faccia? Chi ha messo? Ehi, aspetta! Mamma mia, aspetta. Kada piraso po yan, hindi kada kilo Tapos, kapag bumili ka naman ng premium sa auction, noong 2021, may nabenta around 70,000 pesos per piece. Naman, around 30,000. Mamma mia, che mangiona che sei! Assaggiato, posto. Ay 100,000 Allora, ragazzi, aspetta che diamo zio. Non spingere che sennò si appiccica qua. Para natin yan sa mangga sa Pilipinas, maraming nagsasabi na masarap yung mga mangga natin, lalo na yung galing sa Ah, legno. Christian, dai. No, dai. dito sa Pilipinas, yung mangga natin, Inintay lang yung torta. Tapos na mga Anch'io stavo aspettando la torta. Aspettano loro. status symbol. Anch'io stavo aspettando la torta. Vediamo se è tutto Sa kanila, Aspettano. kung may milyon ka sa bako, bibili ka rin ba ng Miyazaki Ayaw ko ng regalo. Solo ko yung regalo. Kaya nga ayaw ko. Ayaw ko ng regalo, per carità. Mamma mia, ang dami ko nakabubukas. Quello è coltello, no. Teleserye ang buong Aspetta. Africa. Yes, yung mga teleserye ng pangako sa'yo, Mara Clara, sobrang taas ng rating sa Kenya. Questa, lo vuoi questa? Anche mamma vuole la torta. Questa lo vuoi? Cameroon at maraming bansa sa Africa. At according sa report, Anche questa? may mga tao pa raw na Questa? umuwi ng maaga para lang hindi ma-miss ang susunod na episode. Yes, kung Buti nga. gaano tayo kahayok sa K-drama na nagbibinge Yung batang watch maliit, dito sa tulog. Pilipinas, doon naman sa Africa, click na click ang ating mga Pinoy teleserye doon. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Well, ang remarkable year ay 2005. Ito yung taon na ipinalabas sa Kenya ang classic teleserye na Pangako Sa'yo, starring Jericho Rosales at Christine Hermosa. Naging national sensation doon, hindi lang sa Kenya, kundi pati na rin sa bansang Cameroon, Tanzania, Zambia, at Ghana. Ipinalabas ang Pangako Sa'yo ng 7 p.m. At alam mo ba yun? Nagmamadali makakapagod episode ng Pangako Sa'yo. Maliban sa mga teleserye, hindi lang yun ang sikat sa Africa, pati na rin ng mga Pinoy na artista natin. Example na lang si Jericho Rosales. Nako, superstar siya sa Africa. Nung sumikat ang Pangako Sa'yo sa kanya, maraming viewers doon na tumatawag sa kanya bilang Angelo. Hindi si Amore, Jericho. dito na kayo sa loob para wala Hindi lang si Jericho. wala namang tao doon na tumalis na hindi na. Wala na. Para sa Kenya, nako, naging national sensation ito doon. Nagkaroon pa nga ng local fan groups at Ang itsura mo, Ate! Mamma mia! sina Catherine Bernardo at Julia Montes. Imagine mo, no? Habang tayo dito, nagpa-fanboy at fangirl sa K-pop, yung mga taga-game na naman Sa torta, tingnan mo yung itsura. sina Catherine at Julia. Kung bakit nga ba gustong-gusto nila ang Pinoy teleserye? Ang unang nakikitang dahilan ay kasi relatable. African viewers ang nakaka-relate sa mga kwento, Kumain mo na kayo. pagbangon sa buhay. Pinoy na Pinoy ang kwento, no? Kahit magkaibang kontinente tayo,
Ate, put si Daddy, oh. Daddy Eric, oh. Halika, Daddy Eric mo. At pangarap na makakapit sa buhay. Daddy Eric, ingat kayo. Ang kwento. Para makapasok sa akin. Inikat, medyo malbad sila. May mga Kenya. Ano kayo magpintuhan? Ano kayo umupo sa kawan? Hindi kaya. Alam, maluwalas nga. Yes, tita. Okay lang. Wala naman kayo makatabi ko. Ate, halika na. Pupunan ka lang. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Hindi pa nakikita. Ay, ma'am. Na mansyon. Diyan mo dentro. Diyan mo dentro. Diyan mo dentro. Kasi pa naman dyan. Kain na dahil. Kain na kayo. Eh, baba mo. May iwan. Takot na hindi makasayaw eh. Paalala mo ha. Entertainment. Ganito ang ginagawa ng South Korea sa pamamagitan ng K-pop at K-drama. Pati na rin ng Amerika sa pamamagitan ng Hollywood at pati na rin ng Japan sa pamamagitan ng anime. At pati rin natin na mamalayan, may sarili na rin tayong version nito. At honestly, nakakatuwa isipin na ang marami Claire, kamusta ikaw? ang minamaliit Eto, na sarili napasok ka na? nating mga content. May mga tao sa kabilang dulo ng mundo na umiiyak sa teleserye natin at kinikilig sa mga artista natin. Minsan kasi akala natin, reported lang ang maganda. Pero nakakalimutan natin na may sarili na tayong stories na kayang tumagos sa puso ng ibang lahi. Kung gusto mo pa na magayta pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano. Ay, ako gumawa na aking ano, kakain na kayo. Pero grabe, sobrang konti nito. Hindi na ako. Kasi ako Ang caviar ay isa sa pinakamahal na pagkain sa mundo. Eh magkano? Umaabot lang naman hanggang 2 million pesos kada kilo. At may isang isda na nanganak ng isang beses at nag-produce ng 30 million pesos worth na caviar. Grabe, nagbili na yun ng mansyon. Ang caviar ay isang delicacy na tinatangkilik ng mga aristocrats at ultra-elite sa iba't ibang bansa. Pero aminin natin, acquired taste siya. Amoy na natin sa anong isda. Anong isda ba? Yung amoy niya. Alam mo bang hindi naman talaga siya ganito kamahal noon? Kasi noong 19th century sa US, sobrang dami ng sturgeon. Yung isda pinanggagalingan ng caviar. Sa dami nila, may mga bar pa nga na nagbibigay ng caviar ng libre. Parang manilang sa tabi ng beer. Sa Europa naman, pinapakain lang ang mga itlog nito sa baboy o hinahayaang magbulok sa dalampasigan. So, ano yung nagbago? Bakit naging OA ang presyohan nito? Tulad kasi ng tunay na champagne, hindi pwedeng manggaling kung saan-saan ng caviar. Hindi lahat ng itlog ng isda ay may tuturing na caviar. Para matawag na tunay na caviar, dapat galing ito sa sturgeon. Take note, hindi ito klase ng hito o catfish ha. Iba yun. Sturgeons are not native to the Philippines. Dahil mas gusto nila ang mas malamig at temperate na mga tubig sa Northern Hemisphere. Mayroong 27 species ng sturgeon sa North America, Europe at Asia. Dahil sa sobrang pangingisda at pagkasira ng tirahan, mabilis bumaba ang populasyon ng sturgeon. Sa katunayan, sila ay tinuturing na pinaka-endangered na grupo ng hayop sa mundo. Kaya mo naman sa economic theory, may tinatawag tayong rarity value thesis, kung saan kapag mas bihira ang isang bagay, mas tumataas ang value nito. Kahit hindi naman talaga nagbago yung mismong produkto. Ang sturgeon ay pwedeng tumimbang ng libo-libong kilo at maglabas ng daang-daang kilo ng raw itlog sa isang beses. Actually, ang world record na ng isang bilogig sturgeon na tumimbang ng 1,143 kilos ay nakapag-produce ng 408 kilos ng itlog. Sa presyo ngayon, aabot na yun ng halos kalahating milyong dolyar o nasa 30 million pesos. Kung nanganak lang ng isang beses, maaari ka na makapagpatayo ng mansyon. Pero pagsapit ng 20th century, naging rare commodity na fresh
water ito. Nalason ang mga ilog dahil sa pollution. Hinarangan ng mga dam ang kanilang spawning grounds. Nawalan sila ng lugar para magparami. Maliban dyan, alam mo bang isang babaeng sturgeon ay inaabot ng 8 to 20 years bago maging sexually mature? Kaya kahit milyon ang nailalabas ng itlog, kadalasan isa lang ang nabubuhay hanggang adulthood. Dahil dito, hindi kinaya ng populasyon ang demand. At ang kanilang mga itlog ay naging jewels ng luxury food world. Aside from that, karamihan ng caviar ngayon ay galing na sa mga sturgeon farms. Noong 2004, 6 lang ang farms sa buong mundo na nagpapalaki ng sturgeon at 2 lang ang aktual na nagpo-produce ng caviar. Ngayon, mahigit 2,000 farms na sa buong mundo ang meron tayo. Yung isang farm nga sa China, ang Kaluga Queen, ang gumagawa ng 35% ng buong supply ng caviar sa mundo. So yun na nga mga kamagkano, kapag halos maubos ng isang species, nagiging luxury ang produkto nito. Kaya ang caviar, hindi lang basta pagkain, isa na siyang simbolo ng scarcity at luxury. Kung gusto mo pa na mag-get pang informative contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Hanggang kailan bago maubos ang lahat ng langis sa mundo? Paano na lang kung maubos na lahat ng oil? Katapusan na ng mundo. Drumstick ka na ka, eh? Patak ng gasolina na pinapagas mo, bawat sindi mo ng LPG mo, at bawat langis na kinukuha natin sa ilalim ng lupa at dagat, hindi na yan makukuha forever. Dahil ang fuel, hindi naman kasi unlimited. Kaya naman alam kong pumasok na rin sa isip mo ang mga tanong na ito. What if maubos ang langis sa mundo? Ano ang mangyayari? Ilan na lang ba ang natitirang langis? At kailan ito mauubos? Well, bago natin sagutin yan, kailangan muna natin i-identify yung quote-unquote langis na sinasabi natin. Ito ay ang fossil fuel, ang numero 1 source of energy ng sangkatauhan dito sa ating planeta. Fossil fuels still account for around 80% of global energy consumption. So, paano nabuo ang fossil fuel? Imagine mo, millions of years ago, may mga halaman at maliliit na hayop dati. Namatay sila at nabaon sa lupa. Tapos, naipit at nainitan ng matagal na panahon hanggang sa naging langis, uling at gas na ginagamit natin ngayon. Mayroong 3 uri ng fossil fuel. Una, tinatawag na coal o uling. Ito ay solid fuel na ginagamit sa power plants para makagawa ng kuryente. Pangalawa, crude oil o langis. Ito yung liquid fuel na ginagawa ng gasolina, diesel, at ginagamit din sa paggawa ng plastic at iba pang produkto. Pangatlo ay ang natural gas. Ito naman ay gas na ginagamit sa pagluluto, kuryente, at iba't ibang industriya. Kaya magkakaiba sila ng isyo, liquid, solid, gas. Pare-pareho silang galing sa sinaunang buhay na naipit sa ilalim ng lupa. Ngayon, balik tayo sa tanong ng marami. Kailan mauubos ang langis ng fossil fuel? Ayon sa global estimates, may sapat pang oil reserves ang mundo for around 40 to 50 years base sa current consumption rate ng sangkatauhan. Halimbawa, yung crude oil, roughly 50 years remaining. So mga around 2076, ubos na ang krudo. Yung natural gas naman, 53 to 60 years na lang bago maubos. And then yung coal, approximately 114 to 150 plus years remaining. Pero take note lang ha, estimate lang yan. Kasi pwedeng magbago depende sa gaano karami ang ginagamit natin. O may na-discovery bagong oil reserves. Ibig sabihin, hindi natin alam ang exact na araw, pero ang sigurado, mauubos din ito balang araw. So saan ang gagaling o sino ang may hawak na may pinakamaraming fossil fuel sa mundo? Bago natin i-reveal yan, gusto ko lang i-share ng isang mga luxury ko sa buhay ay pumunta sa mga portraits. At ngayong ito ay ang circus. Naubos na yung tubig din ay. Dalit kukuha ko ng yelo. Dingan, TJ Maferte, Maki, at marami pang iba. Dati na ito sa Parklands Open Grounds, Pasig sa May 9, 2026. Manita ko lang ang kapusan ng pesong secure years now. Okay now, bakit tapik? Saan ang gagali? O sino may hawak na may
pinakamaraming fossil fuel sa mundo. Kung pag-uusapan ay crude o langis, ang top 3, United States, Saudi Arabia, at Russia. Pagdating naman sa natural gas, ang top 3, United States, Russia, at Iran. Pagdating naman sa coal, China, India, at Indonesia. Ibig sabihin, ilang bansa lang ang may kontrol ng karamihan sa energy ng mundo. Okay, gets. Mauubos at mauubos din ang langis sa mundo. So ano nga ba ang ginagawa ng mga tao? Well, this past few decades, unti-unti na nagtatransition ang mundo sa renewable energy. Ito ay ang solar energy na galing sa araw, wind energy na galing sa hangin, at hydropower na galing sa tubig. Ito yung mga tinatawag na clean energy. Lahat sila unlimited. In fact, sa bansang Norway, 80% ng mga bagong sasakyan ay electric na doon. Tapos sa China naman, sila ang may pinakamalaking solar farm sa mundo. Milya-milya lawa. Dito sa Pilipinas, Sasalta pa sa limbo. ganun kalaki ang check para nagsisimula na. Actually, meron tayong tinatawag na vehicle law o electric vehicle industry. Ngayon ako nakarating dito, tita. Sa holding sa mga electric vehicles. Tapos mas mababa Si Joy, nakarating na dito. ang duties para sa EV needs. Ibig sabihin, mga kamag-anak, hindi tayo totally helpless. Habang unti-unti nauubos sa fossil fuels, unti-unti rin tayong nag-adjust. Hindi man agad-agad, pero nagsisimula na ang pagbabago. Kung gusto mo pa na magandang class of contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood, mga kamag-kano. Nagkakasabitan. Iyan ang itsura ng kanal sa Japan. Oh? Oh. Kain lang kayo ha. Sa Pilipinas, tourist na dito kanal lang. Ito naman ang itsura ng kanal dito sa atin sa Pilipinas. Bakit ba sobrang linis ng kanal sa Japan? At paano nila ito nagawa? At ano ang pwede natin matutunang mga Pinoy mula sa kanila? Tara, alamin natin yung kanilang sikreto. Ang Japan, kilala sa kanilang kalinisan. Ang isang halimbawa, yung mga kanal nila. Tignan mo na lang yung mga waterways sa Shimabara, Video Hachiman, at iba pang rural town sa Japan. Sa ilang lugar na, sobrang linis ng tubig kanal na ginagamit pa ito noon sa paghuhugas ng gulay, paglilinis ng mga gamit, at minsan bahagi pa ng local water system. Tapos yung mga waterways nila, hindi sila nilagay doon para pagpapadala. Ginagamit din sila bilang natural indicator. Kapag nabubuhay ang konti sa tubig kanal, ibig sabihin malinis yung tubig. Kasi ang koi ay sensitibo sa pollution. Madali silang mamatay. Okay, yes, sobrang linis ng mga kanal sa Japan. Pero paano nila ito nagawa? Simple lang ang sagot, hindi dahil may magic sila. Hindi dahil sa sistema, kultura, at disiplina. Sa Japan, bata pa lang ang mga ako, tinuturuan na ang mga estudyante na maglinis ng classroom, maglinis ng paligid, mag-segregate ng basura. In fact, maraming Japanese schools, wala silang mga janitor. Ang mga estudyante mismo ang naglilinis. Kaya lumalaki ang mga bata doon na may mentality na dumi ko, lilinisin ko. Maliban sa mentality na yan, sobrang solid Hindi na pala talaga mamaya si yung kapat. management. Sa Japan, hindi pwedeng basta mo lang itapon ang basura kung saan-saan. May iba't ibang categories ng basura doon. Burnable waste, non-burnable waste, plastic, cans, glass, PET bottles. At sa maraming cities, may mga specific schedule pa sila ha. Halimbawa, tuwing Lunes, para yan sa mga burnable. Tuwing Wednesday, para sa mga plastic. Kapag Biyernes, para sa bottles. Kung nagkamali ka, hindi ko kunin yung basura mo. Minsan, ibabalik na yan sa'yo. At sasabihin, try again next week. Kaya nga ba sobrang importante ng mga nagbago? Kasi kapag walang basura sa drainage, hindi bumabara ang kanal. Kapag hindi bumabara ang kanal, mas malinis ang tubig. At kapag mas malinis ang tubig, mas konti ang polusyon. Simple, pero consistent. At yun ang mahirap. Hindi dapat isang beses lang gawin ito ha, hindi isang linggo, kundi dekada
paalala ng pagsunod sa sistema. Pinapata si Utoy. Honestly, ang iwanan talaga ng Japan sa atin, yung mga Pero batas ibang nila parte na sa Liburnia. at yung mga mamamayan nila sa Hindi, kami lang sunod. tatlo Sa ata. Pilipinas kasi minsan, Pero kami sa dalawang likong pa rin. basurahan, tambakan, o extension ng kusina. Tapos kapag bumaha, sasabihin ng gobyerno, nagtapon kasi ng basura ang tao. Well, may punto naman. Pero honestly, hindi pwedeng basura lang lagi ang dahilan. Kasi kung maayos ang drainage system, kung regular ang dredging, at kung hindi ninanakaw ang pondo, at kung may totoong flood control projects, hindi sana tayo binabaha kahit konting ulan lang. Kaya siguro ang tunay na sikreto ng malinis na kanal sa Japan, hindi koi fish, hindi technology, kundi isang simpleng ugali. Isip mo, magkalat mo. At syempre, maayos ng gobyerno. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klase ng contents, dito lang yun sa channel ko, follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube channel. Ay, Yun lang, ikaw naman kasi maraming pag inubad mo salamat sa ang panonood. sapatos mo, basta mo na lang ba rin. Paano kung naubos na ang muling patak ng langis sa Pilipinas? At ang plot twist, wala nang bagong supply na darating. Ano kaya ang mangyayari? Disclaimer lang, hindi ko ginawa ang video ito para matakot o magdulot ng panik. Isa lang Ano yung ito process ang order? potential senaryo para ipakita Hindi, kung yan gaano ganyan nga ang mga ang tawag na yung 24 hours. No, hindi ka 24 oras. Nangyari sa akin yan. Babalandra agad Isang buwan ang akong balita sa TV. hindi ko magalaw para ako. Dahil pinapawisan lagi ito. Para ako na-stroke. Pawisan. Pa-therapy ako. Ang lamis sa Itong pawisan. Pilipinas. Magpapanik ang Private marami. yung aking Pero sa mga doktor unang na oras, Pilipino. magkakaroon din ng sense of denial. Dahil sabi ng Isipin yellow, nila na lagyan baka ng yellow. temporary lang to, na baka gaya ng Dahil dapat papapuko crisis, na yun eh. masusolusyonan dito. Pero mag-iibang ihip ng hangin sa mga huling oras ng Thursday. Lalabas ang balita na unti-unting umaalis sa bansa ang mga Hindi makita, mayayaman tita, wala gamit naman ang kanilang mga TV. charter planes. Pati mga politiko na namumuno sa atin, magsisitakasan na gamit ang kanilang private planes. Remember, weeks before this happens, bago pa maubos ang langis, ang mga makapangyarihan at mayayaman ang unang makakaalam na this fuel shortage is not an ordinary crisis this time. Instead, this will be the dead end. At kapag umabot na ang balitang ito sa middle class at masang Pilipino, dito magsisimula ang totoong panik. Magkakagulo sa lahat ng gasoline stations. Masisimot lahat ang available LPG. Lahat ito mangyayari in the first 24 hours. Kinakakasan ang lahat ng 14,519 na gasoline station sa Pilipinas ay opisyal ng sarado. Sa araw na ito, meron pang gasolina ang mga sasakyan, meron pa namang kuryente, meron pang imbak na pagkain. Pero ang dala ng second day, fear and realization. At this point, wala na ang denial. Wala nang baka bukas okay na. Unti-unting kumakalat na ang takot. Sa grocery, nagsisimula ng maubos ang laman ng shelves. At kapag naramdaman ng tao na nauubusan sila, nagbabago ang ugali, nagiging agresibo, lumalabas ang survival instinct. Dito napapasok ang tinatawag na looting. Ito yung pagnanakaw na nangyayari kapag wala ng kontrol sa paligid. Magkakaroon ng looting sa mga malls, grocery stores, drugstores, at iba pa. Ginagawa nila ito hindi dahil gusto nila, kundi dahil natatakot sila. Takot na maubusan. Takot na walang makain. Kasabay nito, lumalakas din ang Ayun pa rin, gamit. nag-ano na din sa, Magsisimula ano, ng sa mga general, protesta. sa, Naghahanap sila ng lumipat na sagot pala sa kayo ng kanilang ano, katanungan. Ito na ano, ba ang katapusan? savings at saka ano? Savings, Isang saka linggo ang yung lumipas. Ngayon, ramdam na ng buong bansa ang sakuna. Ang mga grocery Isang daan stores, na wala ng mga saving. laman. Ang palengke, nasimot na din. Parang Wala ng mga isda, gulay o karne. Alam mo kung bakit? Parang Dahil mas kapag maganda pa ubos na ang general. langis sa Pilipinas, paano pa makakabiyahe yung truck na magagaling sa La Trinidad para sana mag-supply ng mga repolyo o gulay sa Kamunilaan o Kapatagan? Paano pa ihahatid yung mga isda na galing sa Visayas at Mindanao? O di kaya yung bagong aning bigas sa Isabela at Central Luzon na hindi na makakarating sa iba pang parte ng Pilipinas? Walang gasolina,
Walang truck, walang supply chain. At kapag naputol ang supply ng pagkain, dito nagsisimula ang totoong catastrophe. At hindi lang pagkain ang problema, pati kuryente nawawala na. Dahil ang Pilipinas, umaasa pa rin sa fuel para sa malaking bahagi ng power generation. Kaya kahit yung mga naka-electric cars, apektado pa din. Kasi paano nila i-charge ang kanilang electric vehicles? Sa unang linggo ng pagkakubos ng kuryente, dito din mararanasan ng mga Pilipino ang huling liwanag sa kanilang bumbilya sa bahay, ang huling ihip ng kanilang electric fan. May mga ilang pamilyang naghanda at nag-invest sa generator, solar at power stations. Pero karamihan sa atin, maiiwan sa kadiliman. The first month, isang buwan na walang langis. Sa puntong ito, bumagsak na ang sistema sa ating bansa. Wala nang traffic sa EDSA dahil wala nang sasakyan. At kapag tumingin ka sa skyline ng Metro Manila, nawala na ang liwanag ito. Napalitan na ng kadiliman at nakakabiling katahimikan. Sa unang buwan, tuluyan nang nawala ang supply ng kuryente. Maraming negosyo sarado na. Factories, malls, logistics, ikinandado na. Pati ang agrikultura, bumagsak na din. Dahil ang farming, transport at distribution, lahat konektado sa fuel. At habang bumabagsak ang supply, tumataas din ang bilang ng gutom. At kasabay nito, tumataas na ang bilang ng namamatay. Kaya ito kaya ang mangyayari sa Pilipinas kapag isang taon na tayong walang langis. Bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang i-share ng isa sa mga luxury ko sa buhay ay pumunta sa mga concerts. At ngayong Mayo, pupunta ako sa coolest music fest right now. Ito ay ang Circus Music Festival. Ang sarap ng line-up nila. Marokken Edgar, Kaya lang, hindi na malamig. Marami pang iba. Gaganap ito sa Park Place Open Grounds Pasig sa May 9, 2026. Balita ko nagkakaugasan na daw ng ticket. So secure yours now. Kita-kits! First year without fuel. Isang taon ang lumipas nang maubos ang huling patak ng langis sa Pilipinas. Nothing in our country would ever be the same again. Ang gobyerno, hirap ng kontrolin ng bansa dahil ang sistema na umaasa sa fuel, hindi na gumagana. Kaya naman sa iba't ibang lugar, nabubuo na ang mga bagong grupo, komunidad, organisasyon, pagsisisulputan na din ang mga bagong militante. May kanya-kanya silang rules, may kanya-kanyang paraan para mabuhay. Dahil para sa kanila, ang mundong dati mong kilala ay wala na. Dito mo talaga ma-realize na ang langis, hindi lang ito basta-basta gasolina o diesel. Hindi lang pang sasakyan. Ito ang nagpapaikot sa buong sistema, sa pagkain, trabaho at ekonomiya. Kapag ito ang nawala, hindi lang convenience ang maglalaho, kundi ang normal na takbo ng mundo. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood, mga kamangkano. Gaya ng airport, hindi pinagbili ha. Mura na po siya, pero una soluzione da lalagyan Hindi ka pinagbili kasi iba nung KFC presenta il nuovo menù Minions and Monsters. Minions and Monsters solo al cinema e da KFC. Ibang hindi gobyerno yan. May mga tao na ipinanganak na parang may superpowers. Mga taong may kakayanan na hindi maipaliwanag ng science. Gaya ni Shakuntala Devi na nakilala sa buong mundo bilang the human calculator. Noong 1980, nagulat ang buong mundo nang ma-multiply niya sa loob lamang ng ilang segundo ang dalawang 13-digit numbers. Mas mabilis pa siya kaysa sa maraming computer noong panahon na iyon. Kaya niyang mag-solve ng napakahabang calculations sa isip lang. Walang calculator, walang cellphone, at dahil dito, napasama siya sa Guinness World Records. At hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinakasikat ng mathematical prodigies sa kasaysayan. Andyan din si Stephen Wiltshire. At ang kakayanan niya, parang kamera ang utak. Kaya siya tinawag na the human camera. Si Stephen Wiltshire ay isang autistic saban. Ang kakayanan naman niya, bigyan mo lang siya ng ilang minuto para tingnan ang buong city at kaya niya na itong drawing o iguhit mula sa memory niya ng super perfect. Noong 2009, sumakay siya ng helicopter sa ibabaw ng New York City ng less than 30 minutes. Pagkatapos, i-drenowing niya ang buong
skyline ng New York. Take note, thousands of skyscrapers ito Tama yung mga location ng mga buildings. Tama yung mga maliit na detalye. Pati sukat, perfecto. Parang kumuha ng litrato ang utak niya at hindi na kailanman pinura. Maliban kay Stephen, kung napanood mo na ang pelikulang Rain Man, si Kingpin ang inspirasyon nito. Isa siya sa pinakakakaibang memory geniuses na nabuhay sa mundo natin. Kaya niyang magbasa ng 2 pahina ng libro ng sabay. Isang mata para sa kaliwang pahina, isang mata naman para sa kanang pahina. At pagkatapos mabasa, halos hindi niya na nakakalimutan. Ayon sa mga experts, kabisado niya ang laman ng mahigit 12,000 na mga libro, history books, geography, literature, music, parang walking encyclopedia siya. O kung modern version, walking Google. Ngayon naman, kilalanin naman natin si Daniel Tame. Isa rin siyang autistic, pero may isa siyang kondisyon na tinatawag na synesthesia. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang paraan niya ng pagtingin sa mga numero. Para sa kanya, ang mga numbers ay hindi lang simpleng symbols. Nakikita niya ang mga numbers bilang hugis, kulay, textures, at kahit parang mga landscape o tanawin. Example, ang isang number ay maaaring maging mukhang bundok para sa kanya. Yung isang number naman, maaaring mukhang ilog. Dahil dito, nagawa niyang maalala at ma-process ang napakaraming information na parang visual movie sa kanyang isip. 2004, na-recite niya ang 22,540 digits of pi nang walang pagkakamali. Tumagal ito ng 95 hours. Samantalang kayo, sa nakakalimutan pa ang sariling password. Sunod naman, nakakaibang tao, nasa Kolashova, mula Russia. Ang claim naman niya, ayaw niya magbasa gamit ang kanyang mga daliri. Opo, reading, finger, hindi mata. Sa iba't-ibang experiment, pinapadaan lang niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng papel. At nakakilala siya ng mga letra, salita, at minsan pati mga larawan. Kahit nakapiring pa siya, inaangkindihan niyang kaya niyang makilala ang iba't ibang kulay gamit lang ang paghawak. Dahil dito, pinag-aralan siya ng mga scientists sa Moscow. At kahit maraming experts ang nagduda, may ilang result ng test na nagulat mismo ang mga researchers. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-controversial na kaso ng human perception. So yun ang mga kamagkano, no? Minsan mapapaisip ka talaga, baka mas marami tayong hindi alam tungkol sa utak ng tao kaysa sa alam natin. Ikaw, kung papipiliin ka ng superpowers, ano ito at bakit? Tara, pag-usapan natin din sa comment section. Kung gusto mo pa na magganito pang klaseng contents, dito lang yung channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood, mga kamagkano. Kita mo tong scientist na to, bigla siyang nawala ng parang bula. Ang sabi ng report, pinarili niya ang sarili niya. But before her death, tinext niya pa ang kanyang kaibigan. Ang sabi niya, If you see any report that I did this to myself, I most definitely did not. siya si Amy Scratch, a 34-year-old nag-develop ng technology na kaya gawing libre ang kuryente sa buong mundo. Unlimited energy. At habang dinedevelop niya ito, proof, namatay siya noong 2022. Isa lamang si Amy sa 13 high-ranking scientists at researchers na namatay at tuluyang nawala. At halos lahat sila ay konektado sa mga sensitibong larangan ng nuclear defense at space technology na may kinalaman sa guess what? UFOs. Ang isa pa sa kanila ay si Matthew James Sullivan. Siya ay natagpo ang patay noong 2024. Si Matthew ay isang dating US Air Force Intelligence Officer. Ang nakakagulat dito, nangyari ang kanyang pagkamatay bago pa sana siya mag-testify sa isang federal whistleblower case tungkol sa UFOs. Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na cause of death na inilalabas. On that same year, 2024, pumanaw din si Frank Maywald, isang senior engineer sa NASA. Ang trabaho niya ay konektado sa space research at maghanap ng buhay sa malalayong planeta. Pero ang cause of death niya hindi pa rin isinapubliko. Ang mas malala, wala rin autopsy na ginawa. Ay, bacho tuti! Bacho! Bacho tuti tayo! Kakaiba ang mga pangyayari. Sa loob lang ng isang taon, sunod-sunod ang mga
pagkawala at pagkamatay ng mga top scientists na konektado sa nuclear industry. May napapansin ka na bang pattern? Mga taong biglang nawawala. May mga cases na puro self-inflicted ang cause of death. Pero may mga scientists din na pinaslang. Ang isa dito na si Nuno Loero, isang top physicist sa MIT at konektado siya sa advanced energy at weapons research. Binaril siya at napatay sa labas ng kanyang bahay. Hanggang ngayon, wala pa rin naaaresto. And lastly, ang pinakasikat sa listahan ay si David Wilcock, isang famous na UFO researcher. Ganito yung nangyari sa kanya. Ilang araw bago siya mamatay, nagsasalita siya tungkol sa misteryosong pagkakawala ng mga kapwa niya scientists. Tapos kinabukasan, natagpuan na siyang patay. Ayon sa authorities, sanhi raw ito ng self-inflicted gunshot wound. Ngayon, ang malaking tanong, ano ba talagang nangyayari? Sa ganitong klase ng kwento, marami ang lumalabas. China, Russia, Iran, North Korea. Pero marami naman ang dito. Dahil pati mga scientists sa China at mga bansang yun ay ganun din ang nangyayari. Biglang nawawala at namamatay. May mga nagsasabi naman na may isang bansa na madalas hindi nababanggit kahit may mahabang history ng ganitong operasyon. Ito ay ang bansang Israel. May mga records na din kasi in the past na tinatarget di umano ng Israel ang mga Iranian scientists na konektado sa dahil buto-buto. Sabihin, hindi bago ang idea na kapag ang isang scientist ay may hawak ng napakahalagang kaalaman, pwede siyang maging target. Sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang bumabalik na tanong. Bakit parang ulit-ulit na nangyayari ito sa mga taong may alam? Scientists, mga utak na posibleng may hawak ng impormasyon tungkol sa future ng energy, weapons, space, UFOs, national security. At kapag isa-isa silang nawawala, hindi lang tao ang nawawala, pati kaalaman, pati posibilidad, pati mga sagot na baka hindi na natin kailanman malalaman. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kabarkano. Napapansin mo rin ba? Parami na ng parami yung mga Pilipino na gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas as in separate country. May sariling gobyerno, may sariling batas. Ito, what if mangyari ngayon? What will happen kung maging separate country ang Mindanao? Una, ang tawag sa mga taong bet na bet mangyari ito ay separatist movement. Nagsilitawan ito dahil maraming Muslim community sa Mindanao ang matagal nang mahinain. Kulang daw sila sa representation, may land issue sila, poverty, at pakiramdam nila masyadong Manila-centric ang Pilipinas. Kung hiwalay ang Mindanao, hindi siya malit ng grupo lang ha. Base sa latest official PSA census, Mindanao has around 27.5 million people. That is about 24% of the Philippines. Meaning, isa sa kada 4 na Pinoy taga Mindanao. So kung hiniwalay ang Mindanao, ang Luzon at Visayas ay maging 85.2 million people na lang. Population-wise, mas maliit ang Mindanao kaysa sa combined Luzon at Visayas. Pero 27.5 million people, malaki pa rin yun. Mas marami pa iyon sa population ng maraming bansa sa mundo. Economically speaking, may laban din ang Mindanao. In 2025, Mindanao's economy was around 4.99 trillion pesos or 17.8% ng Philippine economy. Bakit kamo? Yung Mindanao kasi major source yan ng food and agricultural products. Malakas sila sa banana, pineapple, coconut, cacao, at marami pang iba. For example, sa banana production, top regions ang Davao Region, Northern Mindanao, at Soxargen. Kaya kapag umiinom ka ng pineapple juice or kumakain ng seafood products, may chance na Mindanao ang tahimik na bumuhay dyan. Okay. Ano naman ang mangyayari sa Luzon at Visayas? Well, kung humiwalay ang Mindanao, hindi ibig sabihin
sabihin mawawala agad ang pagkain sa Luzon at Visayas. Pero magiging mas komplikado. Yung dating pagpapadala ng produkto from Davao to Manila, domestic trade lang. Kapag hiwalay na bansa na ang Mindanao, magiging international trade na ito. Meaning, pwedeng may customs na, may bagong taxes, at mas mabagal na shipping. Kapag mas komplikado ang biyahe ng produkto, sigurado mas magiging mahal ang presyo. In short, apektado ang mga taga-Luzon at Visayas. Sa Mindanao, ano naman kaya ang mangyayari sa kanila kapag humiwalay sila sa Pilipinas? Well, yes, mayaman ang Mindanao. Pero being independent is not just having Kumain ka hanggang gusto mo. Mamma Mia, ubusin mo. Kailangan na nito ng Sasalat na sariling ako. central bank, sariling pera o currency policy, sariling military, sariling sistema. Parang bahay lang kasi yan eh. Hindi porket may house and lot ka, okay na. Dapat may maayos ang sistema. At dito papasok ang real talk. Dependent pa rin ang Mindanao sa national system ng Pilipinas. At kung pag-uusapan pa ang budget, in 2025, Mindanao's economy was around 4.99 trillion pesos or 17.8% ng Philippine economy. Pero sa proposed 2025 national budget, around 940.3 billion pesos ang Gaya mo, directly Suma? allocated sa Mindanao. That is about 23% of the budget directly allocated to regions. Sa unang tingin, parang ang Mindanao, mas malaki ang nakukuha from national kaysa sa naiaambag. Pero mas komplikado pa kasi usapan yan. Ang mas importante na tanong, bakit may gustong humiwalay? Kasi naman, totoo naman talaga ang hinaing ng mga taga-Mindanao. Kulang sila sa representation. Pero sa totoo lang, hindi secession ang solusyon. Ang matinong sagot, decentralization. Ibig sabihin, mas maraming power at decision-making ang dapat mapunta sa regions, hindi lang puro galing sa Imperial Manila. Kaya nga sobrang solid ng Mindanao when it comes to Duterte. Kasi finally, nung naging presidente siya, may nag-represent na sa kanila nationally. Kaya kahit maraming controversial issues sa mga Duterte, solid pa rin ang suporta ng iba. Kasi ang tingin nila, sila ang boses ng Mindanao sa Manila. Pero ngayon sa mga expert, hindi rin dapat sobrang confident ang Mindanao na kaya na agad tumalin ang mag-isa. Yes, may resources sila. Pero umaasa pa rin sila sa Luzon at Visayas pagdating sa supply chain, budget, fuel, medicines, at Tapos maya-maya mo sa akin, isusunod na ang pangalan. Tatawagin niyo pala kami. Hindi paghiwalay. Hindi tumigil ako na rin. Alam tita, pipirahin na, busog na. Pipirahin na, busog na. Ang sobrang Manila-centric na sistema. Mindanao Pera, dito sa sabi mo. Philippines. Hindi ko tuloy naibigay yung kon ng bata. Mindanao. Ah. Kakaisang solusyon, hindi paghihiwalay. Pagka may Kung gusto pumasok mo na pala bata, maging ako ng pag-masay, Ah, sana. Wala pa ako sa inyo? channel Ah, ko. wala pa. Mag-subscribe ka ko na rin eh. sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood Pinapako nga mga yung ano. kamarkano. Alam mo ba na yung store na pinapasukan mo para bumili ng screwdriver? May tampo na. Tapos mo Hindi, ng extension cord, pasok, walis, na parang bang nabudol ka sa loob ng store? Yes, I am talking about Mr. DIY na halos nagkalat na ngayon ang branches nationwide. Mapapaisip ka na lang talaga, sino ba ang may-ari nito? Bakit naging sobrang bilis ang pagdating? At syempre, magkano ba nakikita ng Mr. DIY? Okay. Una sa lahat, hindi Pinoy ang may-ari ng Mr. DIY. Ito ay galing Dumikit sa na. bansang Malaysia. Bago naging dambuhalang retail brand ang Mr. DIY, nagsimula lang siya bilang maliit na hardware store sa Kuala Lumpur, Malaysia noong 2005. Ang founder nito ay si Tan Yuye. Ayon sa kanya, may na-realize Di alam siya isang niya. Pero bagay niya at anong yun malis. ang kanyang sikreto kung bakit lumaki ang Mr. DIY. Ayon sa Alam? kanya, bentahan mo lang daw ang tao ng Ay, isang hindi niya kita utak na na, bagay na akala niya Ay, hindi di niya nung- kailangan nung umalis, pero mabubuti siya. At yun, Nakita ko na agad, eh. Pumasok ang Mr. DIY Nagkano sa akin sa ang- Philippines in 2018 with his first store in Balagtas, Bulacan. At grabe Eh, katabi ko naging ito, to. expansion. Sabi In ko less ito. than 6 years, umabot na sila sa 500 stores in the Philippines. Then by September 2025, nag-celebrate sila ng 800 stores sa Vista Mall Taguig.
At sa latest official Philippine site nila, nakalagay na 1,000 plus stores na throughout the Philippines. Grabe no, kung iisipin mo, 2018 lang sila nagsimula dito sa Pilipinas. Pero ngayon, mahigit 1,000 na ang stores nila. At isa sa matalino nilang strategies, hindi nila kailangan maging pinaka-social na tindahan. Kailangan nila maging pinaka-accessible. Kasi kapag kailangan mo ng extension cord, adhesive hook, storage box, at random na gamit sa bahay, hindi mo gustong mag-travel ng malayo para bumili nito. Gugustuhin mo malapit, mura, maraming choices, at yun ang pinoprovide ng Mr. DIY sa tao. In fact, sa Pilipinas, sinasabi ng official site nila na may around 50,000 types of products ng Mr. DIY. Imagine mo palabas, sabay-sabay kami yung mas ganit na sabi, no? Tapos bigla akong napapaisip, Kailangan ko pala ng extension cord. Oo, ay Kasi kay si Mama, nakita niyo ang bahay. sabi siya, akala ko ako kayo pa uwi na. ikaw na mismo ang may tanong sa sarili mo. Bakit ang dami Malaki kong lang ang dala? bahay, di ka Pero kulad yun kayo ang tumangkay genius sa ng Mr. bahay. DIY. Eh, Hindi ka nila at pinipilit nakasabay bumili. mag-asawa ni Pinapalibutan ka lang nila ng mga bagay na mukhang useful, mura, at madaling i-justify. Parang Sinakuya- every eye may bumubulong. Baka kailangan mo. Susan, Pero ang tanong na Ang kailangan asawa, pa tsaka natin si isipin, magkano nga ba ang kinikita ng Mr. Ipangita pa kami sa metro. Ito ang mas nakakagulat. Sa listed Mr. Eh, DIY kumilakat ata group din sa ako, Malaysia and Brunei, ang reported revenue nila for fiscal year 2025 Eh, mga rin naman, naghihiya kayo pa sa ano, kaya kami, sabi ko siya, kung convert mo yan sa peso, roughly around 74 billion pesos yan. At ang net profit nila October ay 9.5 billion pesos. So isipin mo yan, no? Yung mga screwdriver, basahan, laruan, at random home items, kapag nagsama-sama sa libo-libong branches at milyong-milyong transactions, nagiging multi-billion business. Doon mo makikita, hindi kailangan super mahal ang product para kumita ng malaki. Minsan, ang tunay na power ay volume, mura ang item, pero maraming bumibili araw-araw at paulit-ulit. That is retail magic. Kung gusto mo pa na mag-guide pa ng insightful contents, dito lang yung channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano. may malamig na tubig, nagyayelo pa. May duwi din naman namin kay Vice. Eh, ang pinakamasarap eh, malamig na tubig. Malamig na malamig. Tubig talagang pinaka-the best ngayon. Konti na lang ang kain niya sa gabi. Puro tubig Sabi na. natin Susan, may tita pa siya. Gusto ko pumunta. Ay, takot daw siyang bitbitin ng mga pera. Meron kayo. Ay, sorry. Mayonnaise. Ang buhay parang ano yan eh, umaagos lang eh. Kailangan Tigato kayo. mag-tiis ka, magtyaga ka. Birthday niyo eh. Magtyaga ka, Birthday niya eh. hindi ka magbibilis. Magtyaga, wala. Sa totoo Walang lang, iyaya dami sabihin. nung na tita pa siya. Ang tawag ng iba, Ito magic water. ay Wala man na puti. tindahan ng gamot. Transparent. Yan naman, Tinda ko. tindahan ng Matagal grocery. ko ng Ay, Asian food. Asian Hindi na ako nagdi-display. Piso, ganun Alam mo lang. noon, Paano babalik ang customer? ano yung display ko dyan, huwag mong gagalawin, huwag mong babaguhin. May mga kanya-kanyang display dyan na ano. Ah. Nung ako'y 1980 na tumanda na ako, sabi ko, yain na. Ako'y sa awa Yung mga na. driver, bumibili Kaya sa akin. puro na yan tambak. Dito naman sa ilalim, pagkakuan, Game pa rin. Puro pagkain pa rin. nalilimutan. Mga ano na rin. Nalilimutan ko, ay expired gulaman ng na. puti. Walang, Kaya walang kung food minsan, color. siya na lang ako titingin. Hindi Gulaman na ako lang. magalungkat din Kami eh. Isa nagluluto magano. ng gulaman. Tagal ko na nagtitinda. Nung araw pa dito. Ay, lalo Nung kayo umpisa sa ako kanya. magtinda dito ng palamig. Bago mag-asawa kami, bisita di Suka, alis lang may ako. suka. Para pag napuso ako kapag marami ako. Pilipino talaga. Dito ka dito Sabi ko na sandok ng tubig. Yung kapalit ng tubig, pera yun. Minsan, dadali namin ang kotse, pumunta kami sa Sate. Ay, mabigat. Wala ka na dito. May incheck, pero mga... Maliit, kakunti ang pagkain Pilipino. Gusto masarap yung tinda ko, tunay. Mineral water. Ito yung Asukal. mineral water. Ang asukal kong dala, may gitang Yung may asukal ating ano. 35 kilos. Yung asukal Wala na na, tag sa konti atin, na yung lang. magic, Siguro magic dalawang sugar. timpla na lang. Yan o, ang mga pinapalog na yung ano, dito sa... Ay, tubig daw yun ay natural water. Na may asukal.
Ay, paano di nakakatawa sa sugar yan? Ito mo naman yellow. Ay, kabili. Ang dami niya nabili. Ang dami nabili. Hindi, may pick na rin sa ating asukal ngayon. Ay, bakit naman yung tubig na may ano din? Pwede naman may malamig na tubig na lang. Parang may lasa siguro na ano. Ako si Aling Bebe, 62 years old. Tatlo anak ko. Yan, magic water. Hindi ko napatapos sa Clear gulaman. Clear gulaman. Tawag ng iba, magic water. Gulaman lang yan eh. Nagtitinda ng gulaman sa Waluna Street, Binondo. Si Manong mo, ganyan ang kaya yung mga pagkain. Ano, kay Ginikibol, ano yan? YouTube. YouTube yun, tita? Pag bumili ako ng asukal, sako-sako. Marami po. Marami ganun na tubig doon. Ang binibili ko. Anong dyan? Ang gulaman nga, may gulaman to, di kasama. Hindi halata eh. Di na gulaman, clear yung puti. Malamig na malamig po ang tinda ko. Hindi kagaya ng iba dyan. Kaprasong yelo lang, pero ako mananawa ka sa Pero huwag ka nang yelo. manira. Hindi ako pwedeng matagal eh. Kasi Bibili ka na eh. kailangan mabilis ang kilos para mabilis ang pasok ng pera. Yun, nagulaman. Hindi kayo Pero puti-puti yun. Salamat. Tubong Ay, nilugaw. sige. Ay, sa init nga naman sa ating panahon. Kaming mag-asawa, Tiyaga. nagtitinda lang, sigarilyo sa Pero sino mo kapanamig. tita Pachiya? Dito sa 62 Waluna, years old matagal lang na po yan, ako pero nagtitinda tandaan rito. mo. Bibenta ko ay 5 piso, 10 piso, ganun lang. Kasi yung iba walang pera eh. Kaya may 5, may 10. Alam mo, yung 1968, ang tinda ko dito, inihaw na mais. Doon no, sa dulo, inihaw na mais ang tinda ko. Yung asawa ko, nagtitinda ng sigarilyo dyan. Nagtitinda ng sigarilyo yung asawa ko. Tapos ako nag-iihaw ng mais. Tapos yung asawa ko, piniligawan niya ako. Ayun. Ay, 62 years old na tayo ang mukha. Matanda na ano. Tagal ko na nagtitinda. Nung araw pa dito, bata pa ako, nandito na po ako. Kahit nga Dito sa kayo pwestong to. Yung mas namin, nagrilin nyo nung nagrilin nyo nung isang buwan. Ito, yan, ganyan na yan. Nung nagsama-sama, yung akala mo yung mga lulot parang Sa Pitawe, hindi po yung kay Pitawe. hindi yung sa pag-ano, sadyang Ano yan? nagpicture sa Mababa lang siya, tapos may mga restaurant sa 48, 49 kapuntang pa lang. Pinoy. Ay, Tapos sadyang ito yung mga ano na, parang dyan. alam mo, gurang na. Pagkanto-kanto na Hindi to. yung tita, sa pag-ano. Sa ating araw, Sabi namin, punta doon. Araw, yung mga estudyante, nag-aaral mga high school, 2 piso lang, Yan, benta ko sapat. sa kanila. Walang, Tapos, naging 3 piso, Kaya di ka kumain ng 4 piso, prutas, ngayon lang 5 piso na. Nawala man yung estudyante, marami malaking namang epekto kapalit, sa atin mga ang ano, katropa pera ko. sadya. Mga katropa Malaking ko, ano din. ang pumalit. May pera. Katropa ko din to, tropa. Wala na. Basta tinay. Umuwi na. Yan, katropa ko po yan. Mga tawag na nila sa akin nanay. Ayan o, lika. Ano niya sa kanila, ang tagal ko na dito. Hindi naintindihan kanina tito eh. Restaurant pa po yan. Itong tinda ko na gaya ko doon sa Golden Palace. Sa Binondo, yung sikat na restaurant nung araw. Doon ko yung ginaya. Restaurant na sikat doon sa Binondo. Wala na ngayon doon. Sarado na. Kumain kami ng asawa ko kasi eat all you can. Lahat kakainin. 80 pesos yan. Eat all you can. Siyempre, sawang-sawa ako madami. Kaya doon ko natikman yun. Mula nung natikman ko, ang gulaman sa Golden Palace, sinubukan ko nang gawin. Kaya ito, itininda ko na. Ginawa ko dito yan. Mula nung 1980, ayan na yan. Problema no ng tubig. Isang galing. Yung, kung saan galing ang Oo. Asukal ka, hindi mo Oh, dami. God. Saan ang asukal dito? Pero ano? May isang kilo na tayo. Alam mo, hanggat bata ang tao, sige lang sa mga bawal. Hindi pa na ano eh. Hindi pa na, wala pa nararamdaman eh. Ay, dito, Tita Pachi, pwede kang kumain. Ramdam na namin yung mga Pwede ka kumain ng mga fresh fruits na shake, bigan. Ay, di yan ay asukal at gulaman, asukal. katulad niyang Coke.
bumili kami dahil lang sa bisita. Pero Hindi mo kayo na ito. wala Ay, naman sinong din. hindi ka mapapatapon nila ang yun ano. Eh, ang gawa ko, pagka meron akong kwan, yun na lang kasi matapang ko. Kaya nga, gawa niya. Panglinis. Nang bawlan na. Nung kumain kami mag-asawa, Oo nga, ganyan nga. yun ang pinasok sa amin. Inyong daw Bawal muna pala, kami. ano kung Tinikman minatira ko. din sa amin, tira-tira ng Pero mga bata, yung yung lasa, nilagay alam sa ko bawal. na gagawin ko. Alam ko lasa. Kasi nung bata pa ako, yung nanay ko, pinagtitinda ako ng samalamig. Samalamig ang pinatitinda niya sa akin. Pinagtitinda niya ako ng Kasi pineapple, maraming buko, May laman, pinundo pa yan, melon. pagkakaraming taong Sa nadaan. karerahan. Tsaka Doon pagpuho ako ng oras talaga pinagtitinda eh. ng nanay Tsaka lang din sa atin, lahat ng sakit ng mga bata, diabetes. Wala pa ako 15. Maaga, bata pa Bata yun. Hindi pa, na may ako diabetes pinag-aral na. ng nanay ko eh. Sabi niya, magtinda na lang daw ako. Kasi, Yung kilagi na sa food chain. Ang pinag-aral ng nanay ko, yung yung ampun niya. kabataan, basta't nasarapan. Yun. Alam ko, Hindi na, sabi niya, huwag ka na mag-aral, magtinda ka na lang. Ay, Tinda ako ng tinda. Nasaan ka na? Nag-ihaw ako ng mais. Namili ako ng bakal bote. Lahat. kasama. Naranasan ko lahat. Hirap ang buhay noon. dapat siya ako makikita. Hirap. Naranasan ko magtulak ng kariton, popcorn, paligbote. Yan. Tapos, nag-ihaw ako ng mais. Marami akong kapatid sa inay. Ang hirap. Bibigyan lang ako ng nanay ko 15 sentimos. Iba, nanay ko ginugulpe ko dati. Yung bata pa ako. Kasi may stepfather ako dati. Kung paluin ako ng nanay ko, host. Alam mo yung host ang gripo? Lahat yun nakapasok dito. Nung namatay ang nanay ko, niwala ko na sa sabi ko sa nanay ko, patawarin mo ko. Kasi, sabi ko, patawarin mo ko, sabi ko sa nanay ko nung namatay. Ikaw na bahala sa mga kapatid ko. Okay naman nanay ko eh. Tapos nung nag-asawa ko, eto na, gumanda-ganda na ang buhay. Wala na akong sama ng loob, simula nung namatay siya. Okay lang. Basta yung naranasan ko, hindi ko pinaranas sa mga anak ko. Lahat ng anak ko, pinag-aral ko. Ayoko po maranasan yung hirap sa kanila. Ganito ka na nga, hirap ka na. Gusto ko, ganun pa rin yung anak mo. Kailangan, medyo naman plus sila sa akin. Hindi puro yung hirap. Kaya nga tayo nag-anak buhay para sa anak natin eh. Diba? Balik pa maganda-ganda. Ay, at least sarili ninyo ito may sakit. Oo pa kayo sa isang bahay. Liit na liit eh. Ay, limit ninyo kayo. May kusina sarili. Libre pa. Oo, mas maliit mo lang ang space. Yung kamuha sa mga pinalis pang kabinet siya. Pero may May nanakit ba ako sa'yo? Sa palagay mo. Il benessere intimo evolve e in menopausa può richiedere più attenzione. Puoi scegliere Saugella Polygin 50+, il detergente intimo 3 in 1, lenitivo ed emoliente che dona sollievo prolungato dai fastidi intimi. Consigliata dai ginecologi, amata dalle donne. Saugella Polygin 50+, il tuo benessere intimo quotidiano in menopausa. Magkabay ko palang pag-iiba, palibag mo lang ang pinto ko tuwala yung kinain. Binubugin naman ang tita eh. Binubugin sa akin ng lolo ko. Pero,
Pag-maintenance na eh. Ayoko nang may kulay na gulaman kasi hindi mo makikita ang dumi. Pero kung puti lang siya, kita mo yung dumi, kita mo yung langgam, kita mo yung mga latak. Yan hindi. Wala talaga. Kaya gusto ko puti lang na asukal. Malaki ang mga organizer niya. Ang problema sa bahay, hindi ko po dinadala sa pagtitinda ko. Ang problema sa bahay lang. Dito kailangan laging masaya. Kailangan palagi malakaibigan ka. Kasi mamalasing ka kapag ka puro ano dito eh. Yung problema doon, dinala mo dito, mamalasing ka. Kailangan puro saya. Puro saya dito. Marami kong mga customer eh. Yung mga kabataan na kagaya nito. Tropa-tropa kami niyan dito. Tawag nila tropa-tropa. Nakikitropa na rin ako. Para, tamo 62 na ako pero wala pa akong 62 yung mukha ko. Yung buhok lang yung maputi sa akin. Lahat sila tropa ko. Saka pala kaibigan ako dito. Siyempre, kukwentuhan muna kami. Pagchichika-chika kami, buhay-buhay, buhay ko. Sinasabi ko yung nararamdaman ko sa kanila. Kwento rin sila. Saya, masayahin. Kung wala sila, wala rin kami. Kaya kailangan kaibiganin ko silang lahat. Dahil kung hindi sila iinom sa akin, hindi ako makakabili ng bigas namin. Pambili ng gamot ng asawa ko sa hika. Kaya lahat sila kaibigan ko. Kaibigan ako dyan sa mga yan. Tropa-tropa ko nga yan eh. Kasi pangit yung suplada ka. Pag suplada ka, wala kang customer. Bata, matanda, kaibigan. Ginagalang ko sila. Para ko na silang mga anak, kapatid. Yun ang turing ko na sa kanila. Saka pag nagdarasal ako, sinasama ko silang lahat. Sana huwag silang magsasawa sa tinda ko. Tuloy pa rin. Dahil una-una, ang masyado na mag-fiesta. Hallelujah. Pag natin sa mag-fiesta, dahil pag-malaya po, Wala po kayong barya? Alam mo ba? Dito ko kinuha ang pambayad ko ng ataol ko. Dito ako kumuha ng pambayad ng ataol ko at sa kalibingan ko. Bayad na po lahat. Kasi tinutubo ko dito, iniipon ko, tinatabi ko. Nung nakakuha na ako, bayad na lahat, dalawa yung ataol ko. Isa sa asawa ko, saka isa sa akin. Libingan ko, dito ko rin kinuha. Bayad na, sa Dasmariñas, dito ko kumuha. Kaya, pag namatay ako, yung mga anak ko walang problema sa akin. Sabi, hindi ka binigyan mo ako ng kumbaga karapatan na magsalita. Sinabi ko. dapat ipinaliwanag. Yun, sabay talikod. Ako po ay... Unay siya, pinipigilan ni Jex eh. Hinila kamay sabi iihi daw. Parang nayang ata si Jeff. Yung gulaman ko, kaya ako pinaapaw, para umaapaw ang grasya. Sobra-sobra. Kaya, minsan nagtatapon ako, di ba? Hindi mo napansin? Sa umaga, bago ako magtinda, dito, sa gulaman ko, marami nang bumibili. Pero hindi ko muna pinagbibilan. Ang ginagawa ko, nag-aalay muna ako sa isang tabi. Nag-aalay ako sa tabi. Sasandok ako ng isang takip, nilalagay ko sa gilid. Yun muna, sabi ko, bumubulong po ako sa kanya. Sinasabi ko po, basbasan mo po ang tinda ko. Lumuyo ko ako, basbasan niyo po ang tinda ko, apo. Sa tabi. Ganun ang ginagawa ko palagi. Binubulungan na. Kaya tumigil. Bawal po ang tamad. Pero meron dito. Tiyaga. Ay, baka ang sinasabi ni Omer na Yun, nagtsatsaga ako kasi pag hindi ako nagtsaga, walang nilaga. Hindi ko pa sila mapapatapos mga anak ko. Wala po akong pagod. Wala akong pagod. Bawal po ang mapagod. Kita nyo, mula po nung pagdating nyo kaninang umaga, nakatayo lang ako.
Gusto ko kasi gumaganyan yung kamay ko. Ay, hindi po. Wala po sa isip ko yun. Hindi ko po inisip na ayoko na magtinda. Gusto ko, habang patanda na ako, magtitinda ako kasi manghihina ako eh. Manghihina ako. Saka, hindi ko mabibili yung gusto ko. Halimbawa, gusto ko palagi ang ulam masarap. Gusto kong ulam, sinigang na baka, yan, nilagang baka, kalderetang baka. Yun po ang mga gusto kong ulam. Sa mga customer ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Dahil kung wala sila, wala rin kami. Kung nagre-ring. Ay, di siguro pwede na albisola tayo? James, pwede na tayo albisola? Nasaan ang paper bag? Naroon sa labas. Ay, Nagre-ring. Yan sa Guardiola. Yan. Dahil naka-silent pa. Minumali. Ang buhay ay parang tubig lang umaagos. Kailangan maging masipag ka. Kasi kung tamad ka, walang mangyayari sa buhay mo. Parang tubig lang ang buhay. Linggo! Nakita? Kasi di ba yung ating Sa akin, ano re-ring ng silent? Ciao! Good evening. Okay. Kita ka na malaki. Bitin na tayo. Ay, pero may makukuha na ngayon, No, boss? kung hindi. Akala mo hindi na palakot. Tanong, balitaan mo ako sa ngayon. Bibita na ngayon. Gusto nyo magpalakad na siya. Ikaw mag-isip ako. Bibita na ngayon, no? Pag ikaw nga mamuha, ikaw ang Padraising na kasi ito na George. dahil hindi natin yung mga nagtao, mag-aalisan na yan. Whiskey pa lang. Kaya sabi ko, ang mga taglamig, kahit sa pagka hindi na-training yung ano na lang. Sa 30 may tubo na daw. Oh, ay, magkano ba yung tubo? Magkano kita nyo sa 30? Basta kung sa Katiwal 2, ang biyahe, magkakaano ko lang. Ay, sige, tatabihin ko na din. Eh, di balitaan mo ko kung may libero bus. At sasabihin ko na din. Mabili ko, ay, parang may granset. Kung Albisola daw sunod yung biyahe. Maganda ka maganda. Malinis. Albisola, maganda sila. Wala na din dito pa mga. Pag-hili. Ilang oras ka ang biyahe? Anong oras ang biyahe? Ako aalis ng, pero walang naalis ng aking bus. Wala. Pero walang na bus na nakakay, dinaaga naman ng alis. Wala. 6:30. Wala akong meeting. Wala pa. So 6:30. Ano ba ang pala niyo? Butay puso. Ayun, sabihin ko na George, balitaan mo rin ako Kung kaya sa makina at may mga makina tayo, siguro mas maganda na ring makina. Kasi, kaya nga, ngayon kung halimbawa kulang sa makina, wala tayo makagawa, talagang magbabas tayo. Hindi ko pa ngayon. Ayun ay ano lang, 21 na ngayon. Ay, wala, 4 na linggo. Kasama ka na.
Dalawa ni Crepe, hindi kami dalawa, di atin na. Kaya ko ka? Nakapa kayo? July 19. Matayo din. Oo. Marami naman tatama naman. Gabi na lang ko mga leta. Kasama daw naman siya. Meron din ako ng simbahan. Doon simbahan. Nasiwan ko daw. Pinamuha ko na ang 53 lang. Kung palagi sa 53 ang laman. 50 ang laman. 53 ang laman ng bus. Kasi 22. Ngayon sa may paring tubig, pwede daw ay fundraising. Pwede natin gawin 25. Di may 12 na tayo, times 53. Hindi. Wala. Hindi nagpapala sa sipalan na wala. Sa Timayo pala, sa Timayo. Ayun, naka-disable din ang Maya. Ay, kayo din nakakain. Oo, dami. Lagi ko nakain ng adobo. Pinapakoy yung adobo. Times 53. May mga 1,000. Ngayon, ano pinapapapagpipig ka lang tubig. O kaya ay kalkosa na. Pinala siyang balot na suka. Parang 45 lang ang ito pala. Mahal na ngayon. Ayun nga ang gusto ko sa SKL 45. Mahal na ako sa Japan. Dahil na ang pamulano ng tumasangas. Ngayon, kung bibili na ng tubig, kaya order ka ng iyakan natin. Dalawa sa isang tao. Ang 5 pesos, 10. O, ay di 5 divided by 53. 10 naman eh. Kaya nga, 10. Sa 5 piso. Sa 5 piso, isang papalagay ng 12. Tatlo sa isang tao. Hindi, dalawa lang bawat isa. O, dalawa sa isang tao. Ay, di ang isang pack yun ng tao. Palagay ng 12 piece, 12, 5 times 12. 60. Bigyan ka ng tubig na nalagang ng 20 euro. O, di mo sa isang daan. May palagay ng neto ng 800 o. Nagsutuloy tayo. Kaba tayo ng piola. 11. Pwede din Loreto. 600 din ako. 700. Pero ipopos niya makapisa. Hindi mo tayo Hindi nga pa pwede. Hindi ko pa naman ano. Malamas ka lang mag-PM ka lang sa mga tao. Hindi ko pa naman presidente. Sa buwa pa bago. Hanggang di pa sinasabi sa iyo yung huling meeting. Siyam na. Hindi ko pa pwede magpaano. Dahil pagkatapos ng pesta, papamiting pa yan. Magsasabi pa yan kung magkano yung mga pundo, yung Mag-PM ka ano. lang na gano'ng matagal. Hindi ko pa pwedeng magpa... Kita, busog na. Kakain na, magmamerinda pa. Manaw, kita-kita na lang tayo sa 27. Kita pa, Chi! Sa 27. Saan ang punta nyo? Sa ligo. Fiesta. Hindi, Sabado dito. Kailangan ko daw sa linggo. Hindi, Sabado. Para siguro ma-press. Suggestion. Sabado. Dahil nga ang problema natin sa Sagyan. Kaya kung mapupunin natin ang... Alam niyo rin ang ligpo. Alam niya, nakarating. Ano natin rin sa ligpo? Hindi ko alam kung hindi pa naman. Unang punta ko doon ay si Orlane. Sa may kulong. Parang nasakay pa yung Nasa gitna niyo naman. Naka-isolate yun. Pinagiyaw mo na wala sa kaya. ano yan? Pinagiyaw mo yung Orlane. Ay, pinadaan lang sa katas. Pinulsan lang. Anong inihaw? Ang sabihin nyo, Isdang... anong bayan nyo? Ang bayan nyo? So, hanggang dyan loob ng nakasakop. Ilaw. Lagyan lang ng gano'n. Dahil nga picnic. Ay, magandang pero pa kayo tinakang dito.
isolate yun. Sa Luis, bawal na nakasakit. Saan sa Sialoya? Hindi ho, sa Pabone. Ayun dito. Pinagalapan ng... Paboni ho. Tandaan niyo una tayong nag-meeting yun ng pamiting ni Paring Omel na simbahan. Sabihin mo nga dito, paralan niya. Wala ata. Anong tram? 4. Matsakini, nasakay kayo 4 papunta ni Guarda. Yung mag-anong nilang Yung 40 days. Ay, yung restaurant na kay Kumaring Edbel, yung... Ay, di yung restaurant, hindi yun. Dargano yun. Ah, Yung nag 40 days ang Ninang Elbe. Ay, siya So, 4 mula sa Matsakini, 4 sa Permata. Ay, hindi. Sasabi sa Permata sa Matsakini. Oo nga, Matsakini. Eh, sasabi na Carlo Parini. dahil doon kami bababa eh. Carlo Parini. Ilang Permata mula Carlo Parini? Carlo Parini sa dalawa. Dalawang permata lang. Kung Carlo Parini kayo bababa, So, sa doon kayo kukuha ng 4. Sa Matsikini naman, isang permata lang. Oo, kaya magiging dalawa eh, dahil Carlo Parini kayo Dahil hindi nagaling. naman check. Dito, bababa kayo sa Oo, isa din ho yung gano'n. Dati nagwato doon. Oo nga. Eh, Parini daw. Matsakina po naman. Magme-metro ba kayo? Basta ako sa... Babas ka. Oh, walang problema po. Ano ka sasakyan ninyo papunta ron? Magbabas kayo? Kasi pag pagbabas kayo, baba nyo talaga, Carlo Parini. Mahirap doon ang parkingan nila. Kasi kung magbabas, may pasok pa siya, ay aabot. Dapat minto bay. Pamoray. Dapat minto bay. Mahirap. Ere, ito yun. Malamig pa. Lagay na natin din. Ilaga kayo tim mo po, haplas na sumasakit ang tawan. Eh, mayroon pa nga plus din ang yung dito. Oh. Taray? Voltaren, gusto mo? Voltaren, wala akong Voltaren, pero ang dami kong pang-plus din. Yung balikat ko, di ko may yangat eh. Ano yan yung... Hindi siya kakamura na. Ah, sige po. Oh, di, matagal ngayon ang biyahe pati. Tingnan mo yung ang biyahe kung ano mga ito. Ay, hindi ko alam wala akong ano lang. Isa pa rin, salamat. Nakalimang picture. Salamat sa inyo. Salamat din po. Tita Pachi, happy birthday! Gagandahan ko ang aking Speech! Yun. Maganda daw niya. Tingnan mo nga kung pwede pa ere. Ano kaya? Haplas daw. kasi haplas mo na rin. Tingnan mo nga kung... Lagi masakit ang bra. Kala ko may tapal. Hindi ko may yangat na gano'n. Hindi ko may kaya. Siya, kunin mo na yan. Ano rin? Dagay mo na sa inyo. Eh kayo ha? Dahil mo na at ako'y... Dandaan naman. Magbawa ka siya, sige. Sige, magdala kayo ng yan. Wala naman kakain sa mga bata. Nasa labas. Ang mga bata mo Nag-iisip siya makakain sa amin para sa mga bata. Manang, 27 na lang tayo. Sabi mga alauna medyo siguro kami Kaya alas Walang problema. Alas 2. Walang problema. Ako lang, nakahi ka na, James. Oo, hindi ko may yangat. Ang mga ganay ko ng pagkain. Ako lang iihi. Salamat sa inyong kung kayo may dalang sa kanya, pwede kayo mag-park. Tumawag na lang kayo. Paano makikisuyo ang aming mga sombrero? Arere kanina rin. Huwag kayong mag-iiwan Tita at Pachi. hindi ko kaya humabol. Happy birthday ulit. Happy birthday, Tita Pachi. Ingat kayo. Ciao, Tutoy. Baka pag dumating kami to mga panis na kami dahil. Hindi. Salamat sa Kumain lang kayo. Manang.
kanino ito? Jesus yun. Oy, Ate Susi, ang iyong gamit. Ay, tingnan niyo kung meron. Kanino ito? Akin. Baka may naiwan kayo. Ate Susi pala ako naihiba. Naiwan. Dali. Lucy, andan ka pa? Opo. Wala kayong naiwan? Wala po. Hindi ko kayo kayang habulin. Sir, init. Ay, sobra. Sobra. Ano po kaya mainit? Salamat po. Ba't di mo dala ng mga bata? Huwag na po, grazie po. Ikaw na at ako'y ang sakit nung hindi naalis ang akin. Hindi ko alam kung saan ilalagay yan. Yun ang problema. Hindi naman nakapagbalot ang mga yun. Ibalot mo, saglit na sa kanila bukas na hindi mauubos yan. Ang daming kanin. No? Santo. Huwag kang tatapak din basa.
ipunin mo no, at ang mga kuwan, ako maghuhugas yung mga pinagkuwanan. Pero yung laman, ipunin mo sa isang mga kuwan at saka ako hugasan mamaya. Kanino cellphone na Rio? Oh, Madonna. La.